Sherlyn, sigurado ka bang wala si Sofia dyan? Okay. Well, just in case, pag dumating si Sofia dyan, tawagan mo kaagad ako, ha? Gusto kong malaman. Masyado ka namang concerned dyan sa anak mo yan, Nera. Mama, may sugat pa siya. Hindi pa magaling yung tama niya. Nag-aalala lang ako kung saan siya nagpunta. Masama bang tignan ang mukha ng lalaking nagtangka sa buhay ko? Siguro naman may karapatan din ako malaman kung ano nang lagay niya. Nakausap ko na yung doktor niya at under observation pa rin siya. Hihintay na namin na magkamalay din siya. Sana nga magkamalay na. Oo nga. Sana nga magkamalay na. Para malaman na natin kung sino talagang may kagagawa nito. Ay, nako. Abayaan mo na yung anak mong yan, ano? Palaki na yan, natanda na siya. Kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Alam ko, maraming pagkakamali at pagkakasala si Sofia, Mama. But still, anak ko pa rin siya. Ay, lalo na ngayon. Nakakulong na si Loretta. Patay na si Dave. Wala na sila ibang pupuntahan. Don't tell me you're bringing her home. Kayo ba yung pulis na nagbabantay sa kanya? Ako nga. Saan ko kayo nanggaling? Wala ko kayo dito kanina pagpasok namin. Kumain lang po sa kantin, ma'am. Hindi mo dapat ganun. Kailangan binabantayan niyo ng mabuti to. Wala naman po ako nakikita ang problema eh. Hindi pa naman po nagkakamali yung pasyente. Hindi naman po makakatakas yan. Hindi naman yun yung problema ko eh. Siya lang ang kaisa-isa kong witness. So kailangan bantayan niyo ng mabuti to. Bakit, ma'am? Nanganganib po ba yung suspect? Kung tama ang hinala ko na merong mastermind sa pagpakikidnap ng anak ko, kailangan alagaan niyo ng mabuti to. Katulad kanina, dami-dami pumapasok dito. Kung sana, mga medical staff lang ang pwede pumasok dito, kung pwede lang. Hayaan niyo, ma'am. Gagawin ko yun. Pasensya na ulit. Dito lang po ako sa harapan ng pinto. Sa labas. Sige. Hener, hindi ko matatanggap yan. At saka ayoko nang gumulo pa ang buhay ni Elisa. Huwag na huwag mong madadala ang anak mong yan dito sa pamamahay na to. Sa ating hourly news break, nailigtas na kagabi ang apo ni Amanda Montemayor na si Maria Nina Montemayor Olivares. Maaalalang kamakailan ay nag-offer ng reward na 500,000 pesos ang matriarch ng Montemayor clan na kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa nawawala niyang apo. Ayon sa nakalap naming report mula sa pulisya, ay kidnap for ransom ang naging dahilan ng pagkakawala ni Maria Nina Olivares. 300 milyong piso ang hiningi ng mga kidnappers at magaganap na sana ang palitan kagabi sa pagitan ng pamilya at ng mga kidnappers, ngunit dumating ang tiyahin ng bata na si Sofia Montemayor at nailigtas nito ang pamangkin. Namatay sa pangyayari si Dr. Dave at ang isa sa mga kidnappers na hindi pa nakikilala hanggang ngayon. Habang ang isa sa mga kidnappers ay nasa ospital din at kritikal ang kondisyon. Yan po ang balita sa oras na ito. Patayin niyo na nga yan. Patayin niyo na yung radyo. Wait, Yaya, I will answer the phone na. Hello? Hello, baby. Kamusta ka na? I'm fine, Daddy. Daddy, asan ka na po? Gusto na po kasi kitang makita eh. Ako din, Nina. Gusto na rin kita makita. Asan na mami mo? Ewan ko po. Kasama niya po si Tito Luis. Kasama niyo na naman yung lalaking yun? Saan sila nagpunta? Ewan ko po eh. Hindi ko po alam. Daddy, kailan ka na po ba umuwi? Gusto na po kasi kitang makita eh. Hindi ko nag-isabi na kita. Hindi pwede. Paano pag nagising yan? I already spoke with this doctor na patawagan tayo once nangyari yun. Kaya huwag ka magalala. Nakakausap na siya once nagkamalay siya. At pinapalipat na rin namin siya sa recovery room. At may mga polis na nababantay for security. Sana nga magising na yan eh. Para malaman na natin kung ano yung totoo. Mangyari ang Elisa. Kaya tara na. Atin natin.
saw you on the news. Pero hindi yun ang pinag-usapan natin sa pinag. It turned out to be better than I expected na. Napalabas ko na wala akong kasalanan. Tapos lumabas pang tagapagtanggol ako ni Rina. Isn't that good? But that's not what we discussed. Ang usapan natin, kukunin natin ang bata para masaktan si Elisa. At kukunin natin ang pera. Bakit biglang iniba mo ang plano natin? Wala akong choice. Bumalik pa yung mga kidnappers. So wala akong choice kundi mag-adjust sa naging sitwasyon. And now wala na nga sa atin ang pera, wala pang ninya. Don't worry, ma'am. Nakuha ko na ang loob ni Dad. Ano? Nagkasundo na kayo ng daddy mo? Yes, ma'am. Kaya ngayon, iniisip ko na lang kung paano ako mababalik sa bahay ng mga Montemayor. At pag nangyari yun, kukunin ko ang lahat ng binawi sa atin ni Elisa. And I know through that, makakabalik ka doon. Siguraduhin mo lang siya. Siguraduhin mo magagawa mo lahat. Dahil sinasabi ko sa'yo, init na ako dito. Inis na ako. Mama, relax. Be patient. Konting oras na lang. Mababawi ko na ang inagaw sa atin ni Elisa. Finally, I'm home. Sofia, bilib talaga ako sa'yo. Magaling ka talagang umarte. Mami Sofia! Bitawan mo ang anak ko. Diba? Sinabi ko sa'yo, I don't like her in this house. Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Itigil mo na nga yung drama mo, sir. Kahit kailan hindi na ako maniniwala sa'yo. Kaya huwag mo nang bibilugin ang ulo ko. Dahil kahit kailan hindi na kita mapapatawad. Walang niyang Elisang yun. Akala mo kung sino siya? Pati yung bruhang matandang yun. Akala mo kung sino magsalita. I'm sure if you play your cards right with your dad, lahat ng mga yan, mga kaaway natin, wala na rin sila magagawa. Alam ko kung paano hawakan si Daddy sa leeg.